Katotohanan na sa Mindanao ay sulit Duterte daw. Hindi rin po. Hindi ako naniniwala dyan. Kami magiging sulit. Napakatanga namin. Puro history yung bahay namin sa Marawi. Nasunog, nasira. Hindi man binayaran tapos makaduterte pa kami. Ano yun? Nako, si Raulo. So, ayun, nagalit yung isang kaibigan nating Muslim, kasi ayon dito sa taas, nakalagay diyan, no, nagkalat yan sa TikTok eh. O, sabi diyan, buong angka ng mga Muslim, suli Duterte pa rin kami. Yun yung sabi. So, gusto nilang palabasin po na lahat, no, ng mga Muslim ay solido daw Duterte. So, in-interview ngayon itong kaibigan nating Muslim, nagalit. Hindi naman daw po sila sira para sumuporta dito kay Digong. Diba? Hindi naman po daw sila nasisiraan ng ulo, no? O, yung mga bahay daw nila sa Marawi, hindi man lang daw napaayos ni Digong. Diba? Kasi nga siguro, patungkol dun sa giyera noon, tapos may binumba pa dyan sa Marawi. O, pinabomba, di umano nitong Digong na to. Diba? So, naintindihan natin na yung galit ng kaibigan nating mga Muslim, mga pre, no? Kasi, talaga namang, wala naman talagang pake ito si Digong. Diba? Dito sa mga kaibigan nating Muslim. So, yan. Oo, wag nyo kasing nilalahat na lahat ng mga Muslim ay sumusuporta dito sa bangag, adiktos, kung tawagin, no, na Digong. Diba? Or mga dutais. Oo. Ang mga kaibigan po nating Muslim ay matitino po yung utak. Pwera lang dun sa Muslim na nag-a-addict katulad nung ustads na nagsalita dyan sa EDSA. Yun yung totoong bangag. Ustads ka, bangag ka. Paano kita re-respetuhin? Ustads ka tapos wala kang respeto sa administrasyon. Di ka na nahiya, nagpakilala ka pang ustads ka. Diba? Nakakahiya. Ako nang nahihiya para sa'yo. Diba? Yun po, no? So, yan po ang sabi ng kaibigan nating Muslim. Galit na galit po ito sa mga Duterte. I think taga Marawi po ito, ano? Oo, shoutout ko sa mga kaibigan natin dyan sa Marawi. Ayan nagkagyera sa Marawi, dapat kumbaga sa panahon ni Digong dapat may budget yan yung mga nasiraan ng bahay, 'di ba, yung pwede pang ayusin, dapat pinaayos ng gobyerno kasi hindi naman po kagustuhan ng mga tao diyan sa Marawi na magkagulo, magkagyera, 'di ba? So after sana ng gyera, edi sana pinaayos yung Marawi. Oo, yung mga bahay nila, 'di ba? So ayon dito sa video natin na napanood natin ngayon, hindi daw po pinaayos ng gobyerno ni Digong noon. 'Di ba? Oo, in short, walang pake itong mga Duterte sa mga Muslim. Pero kiniklaim ng mga Duterte, mahal na mahal daw nila yung mga kaibigan nilang Muslim. Kaibigan nyo nga ba? Mahal na mahal daw po nila. Oo, alam nyo kasi, madali lang po magsalita na mahal mo. Pero walang gawa. 'Di ba? Hindi ka naman gumagalaw. Galaw-galaw din pag may time. Nakakahiya naman. Digong! Ano na, Digong? Sinusuka ka na ng mga Muslim. Yung kumakampi sa yung mga Muslim, yung mga nababayaran nyo lang. Yun yung totoo dyan. Di naman po maiwasan, may mga bayaran po talaga. And then, i-claim nila na lahat kami mga Muslim ay sumusuporta kay Digong at isinusuka namin si BBM. O, yun mga sinasabi nila eh. Nakatikim kayo ngayon ng salita. Panoorin po natin ulit itong sinabi ng ating kaibigan dito. Patungkol dito sa mga Duterte o kay Digong mismo. Yan. Katotohanan na sa Mindanao ay sulit Duterte daw. Anong sabi dito nung nag-interview? Katotohanan na sa Mindanao ay sulit Duterte daw. Ang pagkaintindi ko, kayo po bang mga nasa Mindanao ay sulit Duterte ba? Okay, ang sagot naman nitong kaibigan nating Muslim ay Hindi rin po. hindi rin po. Hindi ako naniniwala dyan. Kami magiging sulit. Napakatanga namin. Puro history yung bahay namin sa Marawi. Nasunog, nasira. Hindi man binayaran tapos makaduterte pa kami. Ano yun? Nako, si Raulo. Nagalit. Hindi naman po daw siya si Raulo. Diba? Maliwanag mga kadidishits. Maliwanag ba? Narinig nyo ba? Hindi ba kayo nabingi? Hindi ba masakit sa tenga? Di ba masakit sa puso na iniiwan na kayo ng mga Muslim? Alam nyo, si Sarah kahit hindi Muslim, nagmo-Muslim-Muslim siya. Yung suot ng mga kababaihang Muslim, yung anong tawag doon? Pakicorrect nga ako dyan sa comment. Ano ang tawag doon? Nakalimutan ko. I-comment nyo nga mga pre. Ginagaya po ni Sarah, alam mo, para sa akin, isang kabastusan yan para sa mga kaibigan nating Muslim. Kasi hindi ka naman Muslim, pero sinusuot mo yung kanilang kasuotan.
binababoy mo yung kasuotan nila. Pambababoy yan eh. Diba? Wala kang respeto. Oo, susuotin mo yung kasuotan ng babae, ng mga babaeng Muslim, gagayahin mo. Tapos magsyukran-syukran ka. Ha? Tapos eto ngayon, wala kayong paki dito sa mga Muslim na to? Diyan sa Marawi? Asan yun? Ano yan, ginagamit nyo lang yung mga Muslim? Diba? Kaya kilala po ang mga Duterte na sila po talaga ay manggagamit. Diba? Oo, manggagamit, user. Katulad ng paggamit nila si PBBM, ginamit nila. Manggagamit po sila. Diba? Ganun po yun. Kaya kayong mga ano dyan, kayong mga DD shits, no? Wag nyo nang i-claim na sinusuportahan pa kayo ng mga Pilipino. Diba? Hindi natotoo yan eh. Isa ng malaking kalukuhan yan eh. Diba? So, iwan ko lang sa mga DD shits, ba't ganyan ba't ganyan mag-isip? Ang tanong dito, may isip pa ba itong mga to? Alam nyo, kahit yung mga video sa ibang bansa na nagtitipon-tipon na grupo, kinukuha po ng mga DD shits, ina-upload sa TikTok, tapos nilalagay yung mga boses ng mga Pilipinong nagsisigaw ng Duterte! Duterte! Hanggang edit na lang kayo. Sige, mambula pa kayo. Diba? Yun yung gawain nyo, ang mambola, ang bilugin ang utak ng mga Pilipino. Bakit nyo ginagawa yan? Kasi yun yung utos ng amo nyo. Galingan nyo para monthly may sahod kayo. Diba? Ganon yun. Ngayon mga pre, etong babaeng ito, bigyan po natin ng reaksyon. Nagbibida-bida eh. Diba? So, ayan mga pre, pinalakin lang natin. Ang nakalagay po dyan, kung wala, kung wala si Inday Sara, hindi magiging presidente si BBM. Walang utang na loob tong mga Marcos at Romualdez. Sabi ng kulangot na matanda. Diba? So, gusto nila, ayan yung problema sa mga Pilipino eh, no? Gusto daw palaging titingnan yung utang na loob. Alam nyo, ang may utang na loob, no? Yung mga Duterte. Bakit? Unang-una, si Sara Duterte ang lumapit kay PBBM. Ang sabi ni Sara Duterte, BBM, pwede mo ba akong kuning vice presidente mo? Tutulong ako. Di ba yan yung sinabi ni Sara Duterte? Di ba? Pangalawa, ginamit ni Digong si Marcos Sr. Nilibing ko nun ni Digong, tapos, kasi sabi ni Digong, mahal ko ang mga Pilipino. Mahal ko ang mga Marcos, kaya ako ang isa sa tutulong na para malibing. Ito si Marcos Sr. Actually, hindi naman talaga siya nagpalibing. Pero kiniklaim nila, sige, pagbigyan natin. Dinalibing na. Ang purpose po ni Digong, bakit niya pinalibing? Or tumulong siya kuno, no? Sa pagpalibing, kasi kiniklaim nila eh. Bakit ang purpose niya doon is para yung mga Pilipino humanga lalo sa kanya para ibuto sila. Yun yung plano doon. Diba? Yun. Pero hindi po talaga nila mahal. Yung mga Marcos, bakit? Sabi nga nung anak, papahukay daw eh. No? Itatapon daw sa West Philippine Sea. Kala mo naman, may karapatang magpahukay. Ba't di mo hukayin? Ang tagal-tagal na eh. Nag-aantay kami na hukayin mo, tingnan natin. Puro lang kayo salita, Sara Duterte. Diba? Wala kayong gawa. Yun yung totoo dyan. Diba? Puro lang kayong gawa. Aba, magtrabaho ka naman. Hindi puro issue yung tinatrabaho mo. Issue. Anong klaseng issue? Yung paninira sa administrasyon. Kasi atat na po ito si Sara na maging presidente. Diba? Piling presidente. Ay, naku po, ang kapal na muka. Diba? Bagaan eh, baga kay kagnaong day ba? Manalamin ka nga. Baga na kay kagnaong. Diba? So, eto mga pre, no? Bigyan po natin ito ng reaksyon. Kung wala si Inday Sara yan. Wait lang. Asan yung natin volume dito? Okay. Balik natin. Kung wala si Inday Sara yan ang totoo. Kung wala si Inday Sara ang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. Kung malakas pala si Sara, dapat tumakbo na siyang presidente. Dahil nga, si Sara ang user, si Sara ang manggagamit, dumikit siya kay PBBM para manalo. Kung feeling nyo pala, malakas naman si Sara Duterte, kilala sa paningin nyo, dapat tinulungan yung makatakbo yan ng pagka-presidente para magbanggaan sila ni PBBM. Kaso, na-realize ni Sara, na-realize ng mga kaibigan nyo dyan,
na hindi talaga yan mananalo si Sara pag binangga niya si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi unang-una, si Sara wala namang pangalan yan, pero ang mga Marcos may pangalan yan, 'di ba? Yun yung katotohanan diyan. At ang lumapit po, no? Ang lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos si Sara Duterte. Anong sabi niya? BBM, BBM, pwede mo ba akong kunin na maging vice presidente mo? Tutulong ako. Anong sabi ni Sara Duterte? Si BBM mabait yan. Hindi yan magnanakaw, hindi yan kurap, matulungin yan. Si Sara Duterte mismo nagsabi niyan. 'Di ba? Tapos ngayon kukontra kayo. Alam nyo, kahit sabihin nyo na si BBM ang nanggamit, ginamit si Sara ang malakas. Aba, hanggang dyan na lang kayo. Wala na kayong magagawa. 'Di ba? Sabi ko nga, kung talagang malakas yan si Sara Duterte, dapat noon pa lang tumakbo na siya ng pagka-presidente. Pero hindi niya ginawa kasi alam niya, mapupunta lang siya sa iniduro. Hindi niya kayang banggain yung mga Marcos. 'Di ba? Yun yung katotohanan. 2 tilang yan, tanda. Tanggap-tanggap din pag may time. At walang Romualdez na tambalastos na maging speaker ngayon. Gigil ka na niyan. Hindi mo madadala ang mga Pilipino sa pasigaw-sigaw mo. 'Di ba? Lumang style na yan eh. Wala bang bago? 'Di ba? Pag alam nilang gagawa sila ng fake newsan, gagawa sila ng ingay. Hindi lang basta ingay, may pasigaw-sigaw pa yung mga yan. Para magmukhang kapani-paniwala yung kanilang pinaglalabang dumi. Luma na yan. Lumang style na yan. Dapat sana may bago kayo, no? Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang loob sa mga Duterte. Ang administration na to, malaki ang utang ng loob sa mga Duterte? Kaya nga, nanalo yan si Sara dahil binuto ng mga loyalista. Mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano bang, ang tanong ko sa'yo, kilala ba ang mga Duterte? Sa Davao lang po kilala ang mga Duterte. 'Di ba? Sa Davao lang kilala. Tandaan mo yan. Malaki ang utang na loob nitong Sara Duterte na to kay Pangulong Bongbong Marcos dahil ginamit niya ang mga Marcos. Yun yung totoo dyan. At may video po tayo dyan. Ilabas ko na yan eh. Ilalabas ko pa ba ulit? Kung kinakailangan, walang problema, ilabas ulit natin. 'Di ba? Hoy, tanda! Matandang ito talaga. Tuloy natin. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na Tatay mo pala si Digong? Ilan ka? Kapatid mo si Sara? Tatay mo pala si Digong? So, parang magkaedad lang kayo ni Digong, paano mo naging tatay? Duda ako. Kapatid mo ba si Sara at Pulong? Si Baste, kapatid mo, gano'n? Tatay Digong mo pala eh. Duda ako, may pang-apat pala. Hindi kasi guys, Tatay Digong, ang tawag. Ilan taon na kaya to? Ba't tatay niya si Digong? Sino yung nanay mo? May nanay ka? Sino? Pakilala mo naman. Diba? he is a very weak leader. Ano daw? Ano sabi? Ano sabi? Tatay Digong na sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. So, sabi daw ng tatay niya na si Digong, weak leader daw po si PBBM. So, hindi mo pinapagana yung utak mo. Basta't sinabi ni Digong, ay maniniwala ka na agad. Diba? Basta't sinabi ni Digong, kainin mo yung tae ko, kakainin mo rin. Sabi ng tatay mo diba? Weak leader. Nung sinugod kayo dyan sa Davao, si Kibuloy hinuli, nagtawag kayo ng humingi kayo ng tulong. Asa na yung human rights? Kala ko ba weak leader yung Pangulo? Ba't umiiyak kayo? Imagine, pinapaiyak kayo ng weak leader. Diba? Weak leader pala. Abay, kung weak leader itong tao na to, itong Pangulo, at anti-government ako, kung weak leader yung Pangulo, hindi na ako magsasalita. Sayang yung oras ko dyan, weak leader yan eh. Ganon. Pero kasi pag namumunga yung puno, binabato talaga yan. Kasi yung mga nang babato, mga hampas lupa, mga patay gutom, mga gutom. Yun. Weak leader pala eh. Bakit gigil ka sa Pangulo? Kung ako weak leader yung Pangulo, ay hindi ko nababanatan yan. Weak leader yan. Dapat ganun. Diba?
Baka strong leader, kaya gigil kayo. Pero, dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, Sino kaya yung nanligaw? Si Amy kaya? O kung si Amy yung nanligaw, problema ni Amy yun. Diba? Amy Duterte yan eh. Diba? Problema niya yun. Pero si Sara Duterte, siya ang nanligaw kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong sabi niya? BBM, pwede mo ba akong kuning vice presidente mo? Tutulong ako. Maliwanag yan ha. Siya po ang may sabi niyan. Tutulong daw po siya. Ang tanong, tumulong ba? Ayun, lakwat siya lang. Lakwat siya at pagnanakaw yung ginagawa. tumibin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-vice president siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka sa... Ikaw, laki nga ng mukha mo. Tingnan mo yung mukha mo na yan. Diba? Tingnan mo yung tiyan mo. Partida, mukha mo pa lang yung nakikita namin dito. Diba? Anong issue sa katawan ni Speaker Martin Romualdez? May issue ba? Pati katawan, issue? O di gawin nating issue yung mukha mo. Diba? Yung butas ng ilong mo, pwede natin gawing Google yan. Anong klase yan? Laparag nung ni mo eh. Lapad, magkagagnaw. Laki ng mukha mo. Yung shape ng mukha mo, nako, lalo na sa katawan yan, sigurado malaki. Sige, gawin nating issue yung physical na anyo. Wala namang problema eh. Ako'y maninindigan para sa bayan. Paano maninindigan? Nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tuhin mo at ama ng ating Pangulo. Nanindigan ka ba? Di ba para kang... Ano magagawa nila kung ayaw ipalibing nung nakarang administrasyon? Wala po silang magagawa. Diba? Inilalaban naman nila legal eh. Oo. Pero kung hindi pa nalibing, alam mo namang magwala sila. Gets mo yun? Nagigits mo? Para kang pugsiton sa tabi, tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa libingan ng mga bayani. Punta mo, may nag-tutor pa sa'yo? Wala sa puso mo yung pinagsasabi mo? May nagtuturo sa'yo sa gilid? Tingnan nyo. Wala pala to eh. May nagturo pala Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa... Tamo, nagtatanong kung saan. Libingan ng mga bayan eh. Wala ito. Magkano kaya yung ano dito? Natanggap ng ano nito. Dapat ginalingan mo kasi kung hindi mo ginalingan baka bawasan yung ganun, datong. Wala, nagtatanong ka pa eh. Okay na sana eh. Malaki na sana yung butas ng ilong ba tapos gigil. Okay na sana yung aktingan eh. Kaso biglang nagtanong kung saan nilibing. Kulang sa research. Or di kaya hindi na-memorize yung script. Yun lang. Yun lang. Huli. Pero hindi kulong. Huli lang. Libingan ng mga bayani dahil tatlong dekada, tatlong presidente na ang umupo, hindi napapalibing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tsuhin mo. Ano itinago? Alam naman namin, binalita pa ngayon sa TV, sinungaling ka talaga. Binalita pa ngayon sa mainstream media eh. Oo, kahit sa ang social media platforms, nandoon, mababasa mo, makikita mo yung video. Anong tinago? Di ba tama? Kasinungalingan ng babaeng ito. Tinago daw. Noon pa lang, sinasabing ililibing si Marcos Sr., alam na namin eh. Di ba? Alam na namin na isa si Digong sa nang gamit sa patay. Di ba? Anong tinago? Yan, isang malaking kasinungalingan na naman. Yung lumabas sa ilong mo ilong mo. Sa bunganga mo. Ilong mo kasi yung nakikita ko eh. Sos Mariusip. Alam nyo na po kung gaano kasinungaling itong mga kampo ng demonyo. Mga anak ng dilim. Diba? Oo. At least, napatunayan natin kanina na yung Muslim, galit na galit kay Digong. Dahil, wasak-wasak po ang bahay nila sa Marawi. Hindi mo lang tinulungan ng gobyerno noon ni Digong. Yung mga nawala ng bahay doon, nasunugan or nasiraan, benomba. Diba? So alam nyo na, saan pupulutin yung mga Duterte? Sa presidential election, sa 2025 election, wala po silang lugar dyan.
Sa Senado, wala po silang lugar. Ay lalo na sa pagiging presidente. Wala po. So, ayun lang po yung ating video ngayon mga pre.